kasi parang gumawa siya ng isang litrato kung saan ilalabas na nga yung Incognito Part 2 kung saan nasa gitna si Catherine. Sinasabi nito na included daw di umano si Catherine sa Incognito Part 2 kung saan katabi niya pa ito pong si Mr. Daniel Padilla na lalong ikinagalit. Hindi pa nga nailalabas yung Someone Someday. May mga ganito ng intriga, diba? Para nang wala pong katotohanan na si Catherine ay kabilang sa Incognito Part 2 kung saan Miss Catherine Bernardo finally inilabas ng isa sa pinaka talaga namang inaabangan ng maraming mga fan ni Catherine at isa rin ito sa mga patunay kung gaano po at hindi totoo ang ilan sa mga lumalabas na fake news patungkol kay Miss Catherine at gaano nga ba katotoo yung mga balita na itong si Catherine ay mapapabilang sa bagong yugto ng Incognito kung saan makakasama niya si Daniel Padilla. Yun ang ating pong lilinawin sa ating pong video or for today's video. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, isa sa mga pinag-uusapan ngayon, ito pong interview ni Miss Catherine, panoorin natin. Immortalized this way. Ang galing because yung proseso nila, ang ganda ma-witness yun kung how they work, kung gaano sila ka-meticulous sa mga bagay, sa mga detalye. It's like a gift that, that you didn't see coming. 4 na oras tumagal. Yun sa polish, they even ask my makeup artist ano yung mga ginamit na, the products and the shade scanner that they're gonna scan you. Tapos di ka muna gagalaw. Tapos makita mo lang na mold na doon. Alam mo yung look na to, MJ? Ano? alam mo yung look na yun. Anyway, we picked that look. Okay. One, it's very timeless. Two, it's very clean. It's very me. And it's very simple. So, I think lahat kami nag-agree na, okay, this is the look. Ka-excite. It's like creating your twin, Yeah. Na parang today, we have created my twin. And I'm gonna meet her in the next 10 to 12 months. Parang wala ko na kapag makita ng kapwa Pinoy, it's something to be proud of na, may Pilipino na dagdag doon sa attraction. I hope it will inspire everybody, not just the Filipinos, but everyone who gets to visit the attraction. Si Catherine ang pang-ani. Isa na namang makasaysayang tagumpay ang naabot ni Catherine Bernardo matapos kumpirmahin na magkakaroon siya ng sariling wax figure mula sa sikat na Madame Tussauds, Hong Kong. Ang nasabing wax figure ay opisyal na inilantad ng isang special na event sa Maynila bago ito tuluyang ilagay sa permanenteng koleksyon ng Madame Tussauds, Hong Kong. Ang balitang ito ay agad na ikinatuwa ng kanyang mga tagahanga at maging ng mga maraming personalidad sa industriya ng showbiz. Para sa marami, hindi lamang ito isang personal na tagumpay ni Catherine Bernardo, kundi isang pagkilala rin sa husay at impluwensya ng mga Pilipinong artista sa pandaigdigang entablado. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan ni Catherine na isa siya sa mga pinakamahusay at pinakamatagumpay na artista ng kanyang henerasyon. Mula sa pagiging child star hanggang sa pagiging box office queen, patuloy niyang pinalawak ang kanyang impluwensya hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. So, ang Madame Tussauds ay isa sa pinakasikat na wax museum sa buong mundo. Kilala ito sa paggawa ng napakadetalyado at halos buhay na mga wax figure ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang larangan tulad ng pelikula, musika, palakasan, politika at iba pa. Hindi basta-basta ang mapiling magkaroon ng wax figure Madame Tussauds. Karaniwan ang mga personalidad na may malaking kontribusyon at impluwensya sa kanilang industriya ay nabibigyan ng ganitong karangalan. So sa loob ng maraming dekada, naging simbolo ito ng tagumpay at pandaigdigang pagkilala. Ang pagkakaroon ng sariling wax figure ay tinuturing na isa sa pinakamataas sa parangal na maaaring matanggap ng isang celebrity. So dahil po dito, nagbubunyi ngayon ng ilan sa mga kapamilya at mga fan netong si Miss Catherine. Ito po ay bumuhay, parang saktong-sakto siya kung kailan parang sinakto nila dun sa paglabas ng panibagong serye ni Miss Catherine, kasi marami nagsasabi na si Catherine daw, kailangan daw si Daniel tsaka si Alden Richards para daw pumuling mabuhay yung kanyang karera. Pero dito lang po sa ginawa po ng Hong Kong, yung kanyang wax figure, ito po
isang napakalaking parangal, no? Hindi lang bilang isang celebrity, but bilang isang Pilipino. Kasi sa buong mundo, nire-recognize po yan kapag nagkaroon ka ng isang wax figure. Which means talagang sobrang halaga ng yung katatayuan, 'di ba? So, bago pa marating ang puntong ito, napakahaba ng naging paglalakbay ni Catherine sa industriya ng entertainment. Nagsimula siya bilang child star, unti-unti siyang nakilala sa iba't ibang teleserye habang lumalaki siya sa harap ng kamera at nakita rin ng publiko ang kanyang pag-unlad bilang artista. Marami siyang pinagbidaang teleserye na naging matagumpay sa ratings. Ngunit, higit siyang nakilala sa kanyang mga pelikulang kumita ng malaki sa takilya at tumatak sa puso ng mga manonood. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang siya naging sikat na artista, kundi isa rin siyang simbolo ng dedikasyon, profesionalismo, at pagsisikap. So dahil dito, marami ang naniniwalang karapat-dapat lamang na makasama siya sa hanay ng mga personalidad na may wax figure sa Madame Tussauds, no? So, bukod po kay Catherine Bernardo, kinilala din ito pong Madame Tussauds, yung wax figure. Binigyan din po si World Champion Manny Pacquiao. Tapos po si yung Miss Universe, no, na binigyan din po siya ng wax figure. And ayon po sa mga ulat, si Catherine Bernardo ay kabilang, no, sa maliliit na grupo ng mga Pilipinong personalidad na nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng wax figure na Madame Tussauds. Ang pagkakasama niya sa listaang ito ay nagpapatunay ng kanyang malaking impluensya sa entertainment industry. Sa panahon kasi kung saan napakaraming artista, no, talagang nagsisikap sila na makilala sa pandaigdigang antas, ang pagkakaroon ng wax figure ay malinaw na indikasyon na lumagpas na sa lokal na merkado ang kanyang kasikatan. Kaya naman syempre, deserve naman ni Catherine, no, na talagang i-celebrate ng kanyang pamilya at ng kanyang mga fan, no, ng kanyang mga supporters yung tagumpay na ito, kasi hindi naman talaga lahat ng mga celebrity, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong malaking karangalan, diba? Di lang ito parangal para sa kanyang sarili, but this is also a tribute para sa, or parang parangal din to para sa mga Pilipino, kasi syempre ma-recognize yung ating lahi, diba, sa ganong klase ng pamamaraan. Bukod pa dito, nagte-trending din pong isang balita na talaga namang ikinagalit ng ilang mga fan. Kasi meron po, lalo na po sa TikTok, ang dami nagalit, ang dami nag-unfollow doon po sa isang content creator na gumagawa ng fake news. Kasi parang gumawa siya ng isang litrato kung saan ilalabas na nga yung Incognito Part 2 kung saan nasa gitna si Catherine. Sinasabi nito na included daw di umano si Catherine sa Incognito Part 2 kung saan katabi niya pa ito pong si Mr. Daniel Padilla na lalong ikinagalit ng mga fan. Parang naglalabas daw ito ng mga parang fake na mga balita. Sa totoo lang naman talaga, wala naman talagang ganong balita na inilabas ng ABS-CBN na siya po ay mapapabilang. Kasi syempre may sarili pong serye, may sarili pong parang project si Miss Catherine. Hindi pa nga na ilalabas yung Someone Someday. May mga ganito ng intriga, 'di ba? Para lang talagang makuha niya yung sympathy or makuha niya yung engagement, views na gusto niya sa mga Katniel. Syempre ang Katniel, matatalino rin po 'yan. Ang mga fan po ni Catherine matatalino yan. Alam nila kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Kaya naman dito po, ikinokorek po natin yung balita na yun. Wala pong katotohanan na si Catherine ay kabilang sa Incognito Part 2 kung saan kasama niya din dito yung girlfriend ni Mr. Daniel. Parang hindi pa ito yung panahon. At kung magkakaroon man sila ng proyekto in the future, maaaring comeback man nila yan, pero hindi kasama yung girlfriend ni Daniel, syempre. Parang naman, 'di ba? So hindi natin alam kung ano po yung magiging plano. Pero this time is wala pa pong naipapabalita na magkakaroon na ng panibagong movie si Catherine. Basta ang alam nang natin, lalabas na po yung kanyang serye na Someone Someday at kaback to back niya po yung serye na ilalabas ni Mr. Coco Martin and Miss Julia Montes. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!